Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel. It's Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. At eto na nga mga tol, mga kababayan, no? Posible na nga ba, no, na itong si VP Sara Duterte at si Senator Bato ay isusunod po, no, na huhulihin ng ICC? No, matapos nga po sila, no. Actually nabalikan ko lang tong video na to, mga tol, no. Nakita ko lang din uli itong video na to, no, ni Las Cañas, mga tol, no, na kung saan ay sinabi nga po niya, no, na ang pasimuno po, no, ng Oplan na tukhang ay ito daw pong si VP Sara Duterte. No, at ano kaya sa palagay ninyo mga tol, mga kababayan, posible nga ba, no, o pwede nga ba, no, na ang isusunod po na huhulihin, no, at dadalhin sa ICC ay etong si VP Sara Duterte, mga tol? Well, i-comment sa ibaba nyo mga opinion, no, at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, bago natin umpisahan ang ating video ngayon, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin, alright? So, abang-abangan nyo lang at baka sa mga susunod nating video, kaya baka mag-live na tayo, no? Baka magkaroon tayo ng live video, mga tol. Okay, kaya abang-abangan nyo po yan, no? At syempre, wag na natin patagalin tong video na to at alamin natin, no? Paano nga ba, no, na nangyari na ang pasimuno po, no, ng Oplan tukhang ay ito nga si VP Sara Duterte matapos nga po yung ibunyag, no, netong si Las Cañas, mga tol, no? At itong si Las Cañas at si Mantobato ang baka, no, baka posibleng maging testigo laban po dito, no, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga tol. Okay, so tuloy natin tong video na to. Let's go. Pareho nang nahaharap ngayon sa kontrobersya ang dalawang pinakamatataas na lider ng bansa. Matapos ang akusasyon kaugnay sa iligal na droga laban kay Pangulong Bongbong Marcos, si Vice President Sara Duterte naman inakusahang nagpasimula ng Oplan tukhang nung siya'y mayor pa ng Davao City. Alam nyo mga tol, mga kababayan, no, nagsimula lang naman yung mga yan dahil do sa dawit nila, no, o bibintang nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos na di umano, no, ay gumagamit daw po, no, ng ipinagbabawal na powder. No, sabihin na lang natin na pinagbabawal na powder, mga tol, at baka tayo ay madali po ni YouTube, no? Diba, doon lang lahat nag-umpisa yan, no? Sino ba yung mga una nagbato? Siyempre, yun nandun sa kabilang parlor, no? So, kaya hindi natin mayaalis na isipin, no, na bakit nga ba nila ginagawa yung mga bagay na yan? Well, ngayon ako, honestly, napapaisip din ako, kagaya nga nung sinabi ko sa inyo noon, no, ng mga nakaraang vlog natin, na posible na ito yung iniiwasan nilang mangyari, no, itong problema na to nila sa ICC ngayon. Diba? Kasi kung makikita natin, tahimik naman yung Pangulong Bongbong Marcos natin. Hindi naman siya pumapalag doon sa mga nilalabas nilang mga video, mga akusasyon nila. Diba? Hindi naman na gumagalaw yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Not until now, mga tol. Diba? Kasi sobra-sobra na yung kanilang akusasyon na ginagawa. Lalong-lalo na, no, yan si Attorney Harry Roque, no, si Torny Roque. No? Lalong-lalo na yan. Siya yung siya yung bato ng bato, no? Ito nga si Torny Roque. Sa tingin ba ninyo, mga tol, kung hindi nila binanatan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at nakipag-cooperate na lang sila, no, baga ginawa na lang nila yung trabaho nila, sinuportahan nila yung ating gobyerno, sinuportahan nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mangyayari kaya itong ICC na issue na to, mga tol? Itong pangyayari na to na kung saan ngayon ang dating Pangulong Duterte, no, ay nandoon sa ICC, no, at lilitisin na yan no, sa September. Sa tingin ninyo mangyayari kaya yan kung hindi nila binira ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Diba?
maraming tao ang nagmamahal sa ating Pangulo. No, kaya hindi yan na basta-basta po pwedeng patalsikin, iba ng mga nasa kabilang parlor. Diba? Hindi nila pwedeng gawin basta-basta yan. Diba? Kasi nga, marami nagmamahal sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Yung mga nasa kabilang parlor, diba? Yung mga nasa kabilang parlor, mga tol, hindi nag-iisip yung mga yan. Ala kasi nila ganun-ganun lang, no? Na maghikayat sila na mag-EDSA sila. Hindi ganun. Diba? Hindi basta-basta. Hindi ganun yung iniisip ninyo. Hindi nyo basta makukuha yan. Diba? Inilahad yan ang nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. Dawit din sa mga alegasyon ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at ilang nakaupong senador. At yan po ang tinutukan. So, posibleng pati si Kibuloy, no, ipatawag din sa ICC. No, ikulong din ba sa ICC yan si Kibuloy? May kaso pa sa Amerika yan. Hindi pa nga tapos yung kaso niya sa Amerika, di ba? Ni Salima Refran. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na mag-ingat po at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambalos Duterte. Mga traidor po itong mga Nako, yan. Mga traidor daw yung mga yan, mga to. ito at diba? So, at sa tingin ba ninyo may sense yung sinabi dito ni Las Cañas na traidor daw? No, etong mga Duterte na to, mga tol. Sa palagay ba ninyo, totoo na traidor etong mga Duterte? No, hindi naman siguro kasi ang tumulong sa kanila nung kaya nanalong presidente etong si dating Pangulong Duterte, 'di ba? Ay dahil sa tulong din po ng isang Marcos na si Senator Amy Marcos, 'di ba? So hindi sila nagtraidor. 'Di ba? Alam nyo, yung mga nandiyan dyan sa ibaba, no, yun na nagsasabing bayaran ako, yung mga ganyan, no, na kung ano-ano negatibo yung kanilang mga sinasabi po dyan, mga tol. Wala akong pakialam sa inyo. Dahil unang-una, nung kami ay sumuporta sa unity team, no, yung mga volunteer dati, ang sinuporta namin ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po kasama sa amin yung Inday Sara. No? Pangulong Bongbong Marcos ang aming sinusuportahan noong time na yon, mga tol. No, parang kumbaga bahala na sino maging Vice President. Diba? Bahala na sino maging Vice President. Kaya lang kasi, ang gusto nga kasi nang magkaroon ng unity team neto nga si Senator Amy Marcos, kaya ay tinandem no ito nga si VP Sara Duterte. Okay? So, kasi sinasabi nila na kung tumakbo daw si VP Sara Duterte, baka siya yung nanalong presidente. Well, sa tingin ko, hindi natin masasabi yan dahil malakas ang boto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga tol. Malakas ang suporta. O kaya hindi nyo pwedeng sabihin, no, simple lang yan hindi nyo pwedeng sabihin na bakit naging Vice President, no? Itong si VP Sara na mas malaki ang boto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo pwedeng sabihin na pagka siya ang tumakbo ng presidente, lalaki rin ang boto niya ng ganong kalaki, mga kababayan. Hindi ganon. That time kasi, nung tumakbo ang unity team, walang ibang option na maging Vice President. No, walang ibang pagpipilian. Kundi si Inday Sara Duterte lang. Yun lang ang pwedeng pagpilian. Diba? Kaya ganun kalaki yung boto na nakakuha niya. No, bakit nga ba mas malaki yung boto ni VP Sara Duterte?
no, bilang Vice President. At bakit ko konti, mas malaki ang boto niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Simple lang yung analysis dyan, mga tol. No, kung nag-iisip etong mga DDS na to, nahati ang boto ng mga presidente. 'Di ba? May boto kay Isko. May boto kay Manny Pacquiao. At kung sino-sino pa mga tumakbo, 'di ba? Kay Lenny, may boto kay Lenny. Kung wala yung mga 'yan, kung si Lenny lang, head-on lang, Lenny versus Bongbong Marcos, no, baka hindi nanalo talaga yun. Baka malaki pa nga yung boto ni Pangulong Bongbong Marcos kaysa dito kay Inday Sara Duterte. No, sa ating Vice President ngayon. Yun yung ano dyan, yung analysis dyan. Yun yung totoong pwedeng mangyari. Diba? Kaya lang siya nanalong Vice President kasi walang ibang option. Walang pagpipilian. Walang pagpipilian na maayos, no, na Vice President. No, so kaya yung unity team, yun na lang ang pinili ng tao. Kaya lang, ito nga, sinasabi ni Las Cañas dito, mga traitor daw yung mga yan. Diba? Well, hindi ako nagsabi nun. Si Las Cañas ang nagsabi nun, mga tol, si Las Cañas po. No? Pinag-iingat niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos. That was 1 year ago. No? Pinag-iingat niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos dito kay Tatay Digong, no? At sa ating VP Sara Duterte dahil traitor daw yung mga yan. No? Yun yung kanya sinasabi dito. Diba? At yun nga, nakita natin doon sa mga nakaraang mga buwan, diba, na ganun-ganun na lang kung birahin nila ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Na lahat na nangyayari, no, lalong-lalo na itong si Tony Roque, lahat na nangyayari, ikinukonekta nila. No, nakita nyo ba yung senaryo? Lahat na nangyayari, no, lahat na nangyayari na pagbabati ko sa kanila, no, na pagbira sa kanila, pagbanat sa kanila, kung saan-saan sa Senado, sa Kongreso, no, isinisisi na itong ni Tony Roque sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit alam naman natin na wala siyang kinalaman siya. Sabihin natin, na wala siyang kinalaman. Sino yung nagbibintang ngayon? 'Di ba? Si Tony Roque. 'Di ba? Ngayon sasabihin niya no, mas okay pa daw na mahuli siya o kasuhan siya ng NBI. Diba? Para mas mapuwersa niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang hinihiling na hair follicle test. Okay, so pag-usapan natin yan sa ibang video, mga tol. Tapusin muna natin to. Malaya ng dating pulis na nagpakilala ring miyembro ng orihinal na Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas sa gitna ng mga birada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Humarap si Las Cañas sa media mula sa di binanggit na lugar sa labas ng bansa kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. So ibig sabihin last year pa pala siya iniimbestigahan ng ICC. Noon, last year pa siya nagbigay ng kanyang statement. Kaya posible na itong si Las Cañas ay isa, no, sa mga magiging witness laban po, diyan po, kaya dating Pangulong Duterte o kay Tatay Digong, mga tol. 'Di ba? So honestly, nire-respeto ko pa rin yan si Tatay Digong dahil naging presidente dati yan. Hindi kagaya na itong mga DDS vlogger na to. Talagang kung balahurain nila yung Pangulo natin, ganun-ganun na lang, no? Diba? Mga mga walang modo, no, yung mga vloggers na yan. Respeto pa rin, no, kahit galit kayo doon sa tao, kahit binabanatan ninyo, no, irespeto nyo pa rin. Diba? Dahil naging dating pangulo ng Pilipinas yan eh. Diba? O lalong-lalo na yung Pangulo ngayon, tapos babalahurain nyo ng gano'n. Ganyan ang ugali nila. Ganyan sila kabastos. Ganyan sila walang kamodo, no? Yung mga vloggers dyan sa kabilang parlor. Bastos. Diba? 186 pages daw ang kanyang affidavit at may binigay pang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Nako, so may mga ebidensya pa na libro, mga tol, no? Ganong kabigat, no? Ito nga magiging statement ni Las Cañas. Diba? Kaya medyo nag-iingat din to si Las Cañas ngayon dahil baka nga naman pati siya matokhang, no? Tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. And meron ako mga
mga graph na ginawa ko about the DDS in anti-crime task force, Genius Clan Task Force, and nung naging mayor, mayor si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang Oplan Tokhang. Siya nga ang pasimuno nitong Oplan Tokhang eh. Oh, grabe yun mga tol ha. Si VP Sara daw di umano ang pasimuno ng Oplan Tokhang. No, kasi so yun nga, no, ito nga pangalan na to naging tanyag nung panahon na sila ang nakaupo. At yan nga po ay sinasabi, nagaling po yan, no, diyan po sa Davao. Yan salitang Tokhang na yan mga tol. At in-explain na rin yan, no, ng ating senador na si Ronald Bato de la Rosa. Kung ano yung ibig sabihin ng Tokhang na yan mga tol. Nung nakaupo siya as mayor, noong 2012, inappoint niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tokhang, mga target personalities, illegal drug, labi na mga lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Sabi niya, kinapan ninyo, ilubong ninyo ang target para ang kaso missing person lang. Oh. Tinanong si Las Cañas kung ilan sa tingin niyang napatay sa Tokhang sa Davao noon. Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage na napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Hiwalay pa raw yan sa pinapatay sa pinalawak na Tokhang kinalaunan. Separate pa Metro Manila. Separate. So separate pa yung nangyari sa Davao nung panahon na silang mga talagang nakaupo doon. Etong ating Vice President Sara Duterte na dating mayor, no, iba pa ngayon, yun nangyari nung sila yung nakaupo ng national. Yun nangyari dito sa Metro Manila at sa iba't ibang lalawigan pa ng ating bansa o ibang parte pa ng ating bansa. Iba pa, no, yung bilang na yon. Doon po sa bilang sa nangyari sa Davao. Diba? So grabe, no? Napakalawak pala talaga niyan. Nag-imbestigar ba dito? Wala. Nag-imbestigar ba yan? Si Vice President Tambalusulo, Sara? No. Oh, grabe. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Las Cañas. Pero nauna na siyang nagsabi na ni minsan daw ay hindi na iugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad sa mga taon na nagsilbi siyang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Kasi nga yung sinasabi dito ni Las Cañas, hindi daw na-imbestigahan. No, at ang utos nga, no, para maging missing person lang, parang ibaon nila. Diba? Parang ganun yung nangyari nung panahon na yon. Kaya hindi talaga madadawit. No, ito sa tingin ko lang, no, idea ko lang, na parang naanoan ko lang, na-imagine ko lang, no, na posibleng ganun, no, yung nangyari. Kaya hindi na-imbestigahan itong si Vice President Sara Duterte. Kasi may mga ganung utos na galing nga mismo kay Las Cañas, no, statement niya. Diba? Pero nang mahalal daw siya bilang bise, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC. So, akusado na siya, no, sa ICC. Sabi dito, subalit matapos akong manalo bilang Vice President, bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin. No? Kay VP Sara Duterte nga daw. At ngayon ay kasama na ako sa mga akusado sa ICC or International Criminal Court. Hindi ko kailangan ng squad para sa mga bagay na kaya kong gawin. So siya pala mismo kaya niyang gawin yung mga bagay na yon, mga tol. No, yung sinasabi ni Las Cañas, yung pagdedo doon sa mga tao na yon. Diba? So hindi na raw niya kailangan ng mga ganong tauhan. No? Hindi na niya kailangan ipagawa pa sa ibang tao bagkos siya mismo kaya niyang gawin na yung bagay na yon. Diba? So dito makikita natin mga tol na posible nga, no, na pati itong si VP Sara Duterte
no, ay hulihin din, no, ng ICC o ipatawag na rin ng ICC at sampahan na rin ang kaso ng ICC at baka masama na nga rin po sila, no, ni Senator Bato de la Rosa, parang ganun, no, yun na ay kinikinita ko rito. Diba? Ayon dito sa balita na to, no? So, ano sa palagay ninyo mga tol, no? Sasampahan na rin ba ng kaso ng ICC? No, itong ating Vice President Sara Duterte. Ito po kanyang statement ay January 23, 2024. No, isang taon mahigit na po ito, mga tol, itong balita na to. Sabi ko nga nakita ko lang uli, no, dahil nga naghahanap tayo ng mga latest natin ng mga pwede nating ibalita. Not until nakita ko nga itong video na to at yun, i-share ko lang din uli sa inyo, no, para malaman nyo lang din na ito yung nangyari no. Kasi ang nangyayari ngayon mga kababayan, kung ano na lang yung latest, yun na lang yung napapag-usapan natin. Magandang bagay rin na bumabalik din tayo, no, doon sa mga dating balita, mas nauunawaan natin yung mga nangyayari. Diba? So, at least kayo, na-update kayo kahit luma yung balita, baka hindi nyo pa napanood to, na-update kayo. Diba? So, yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace and Mel.